Sa bawat librong bubuklodin, iba't ibang mundo ang mararating. Alika mo, mga taunang kilalanin. Alika mo, bawat aral unawain. Alika mo, halika na. Alika mo, magpasa. Patuloy pa rin, pangarap mong kaya abutin. Ano po, Lola? Oh. Kumusta ang eskwela, Jomel? Ay, mabuti naman po. Napili nga po akong tumakbo sa pagiging presidente sa eskwela namin eh. Ha? Abay, ganun ba? Magaling! Teka. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Ayaw mo bang tumakbo? Gusto po. Gusto ko nga po maglingkod sa mga klase ko eh. Uy, ganun naman pala, Apo eh. Anong problema? Hindi ko pa po kaya yung ganung posisyon. Baka po mahirapan lang ako eh. Ay, nako nga po kung ito. Oh, hindi mo pa nga sinusubukan eh. Kung ano-ano nang iniisip mo. Subukan mo muna. Paano po kung matalo ako? Baka po kantsawan lang ako ng mga klase ko. Hayaan mo sila. Manalo man o matalo, basta ang importante. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo. Di ba? Kung sa bagay. Mabuti pa eh. Paghandaan na natin ang gagawin mong pagtakbo bilang presidente, ha? Kailangan mo ng tulong ko. Opo! Tingnan niyo po kung maayos na po yung talumpati ko. Kasi kailangan po namin magtalumpati bago ang botohan. O sige, parinig. Magandang araw mga klase ko. Kung mapipiling presidente, ako ay mag-aanda. Makikinig ako. Teka, bakit ganun? Hindi malinaw ang sinasabi mo eh. Lola, tama naman po Ako ay mag-aanda. Makikinig ako. Pangungusap naman po yun May simunat pa na guri. Oo nga, pero mas malinaw ang sinasabi kung dadagdagan mo ng layon. Layon? Oo, ang pangalan na tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Yun ang layon sa pangungusap. Halimbawa, ako ay nagbabasa ng ano? Kung magiging ako ay nagbabasa ng libro. Ang libro ang layon. Ang tinutukoy ng kilos na nagbabasa. Pwede rin po ako ay nagbabasa ng magazine o ng comics o ng sulat. Mas malinaw nga, Lola. Sabi ko sa'yo eh. Sige po, Lola. Susubukan ko pa Kung mapipiling presidente, ako ay mag-ahanda ng makabuluhang proyekto. Makikinig ako sa inyong mga mukhahe. Galing na nga po ko O hindi ba mas naiintindihan? Oo nga po. Basta Apo pag nanalo ka, lahat ng sinasabi mo, gagawin mo, huwag ka tutulad dito, kay Siriaco. Siriaco? Oo, yan. Ang malupit na kapitan ng barko. Dapat, Apo, isaalang-alang mo ang kapakanan ng mga kaklase mo. Lola, hindi pa naman po ako nananalo. Kung ano na iniisip niyo. Oo nga, anak. Pero mabuti na rin yung naghahanda. Aba, malay mo, ikaw ang manalo. Sige nga po. Ako ang kalihim, ha? Lola. Tulin mo ko. Ano po kayo? Estudyante lang yun Basta lahat ng mukhahe gagawin ko para sa'yo. Sige po. Kailangan. Gawin niyo ako ng damit. Kailangan komportable ako. Sige. Ano kaya ang layon sa mga sumusunod na pangungusap? Siya ay namimitas. Siya ay namimitas ng gulay. Gulay ang layon sa pangungusap. Umiigib siya. Saan? Umiigib siya sa poso. Poso ang layon sa pangungusap. Ang mga bata ay nagpapakain. Ng ano? Ang mga bata ay nagpapakain ng mga biik. Biik ang layon sa pangungusap. Magandang araw po. Kung mapipili presidente, ako
po'y maghahanda ng makabuluhang proyekto. Makikinig po ako sa inyong mga mungkahi. Katulad ng... Sino po kayo? Ako si Siriaco, ang magiting na kapitan ng barko. Kayo po si Seriaco? Kayo po yung kinukwento sa akin ng lola ko. Sikat pala ako. Sige nga, iho. Ano ba ang magagandang sinasabi ng lola mo tungkol sa akin? Wala po eh. Malupit daw po kayong kapitan. Sinabi niya yon? Pero inaamin ko na medyo naging malupit ako sa aking mga tauhan noon. Pero isang gabi, bumagyo ng malakas. Halos tumaob ang barko at nalaglag ako sa maalong dagat. Pero iniligtas pa rin ako ng aking mga tauhan. At kinabukasan, parang nagliwanag ang isip ko. Hindi pala tamang pagmalupitan ko ang aking mga tauhan. Ibig niyo pong sabihin, bumabait na po kayo? Oo! Sa katunayan, naghahanap nga ako ng mga ireregalo sa aking mga tauhan bilang pasasalamat ko sa kanila. Huwag kang maingay, ha? Susurpresahin ko sila, eh. Talaga po? Oo! Eh kung saan-saan kulo na nga ako dumaong, eh. Pero pag kinakausap ko yung mga tao, parang hindi nila ako pinapansin. Yung iba naman, natatawa sa akin. Ano po ba yung sinabi niyo sa kanila? Ganito. Magandang araw! Ako si Kapitan Siriaco. Ako ay naghahanap. Ireregalo ko ito. Nagtitinda po ba kayo? Tapos yun. Iniiwasan na nila ako. Hindi ko maintindihan, eh. Kahit po ako, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi niyo eh. Ha? Ano ibig mo sabihin? Kasi po, nakakabitin yung mga pangungusap niyo. Halimbawa po, naghahanap ako ng ano? Ireregalo ko para kanino? Nagtitinda ba kayo? Ng ano? Ganun ba? Dapat po kasi maglagay kayo ng layon sa bawat pangungusap para po mas malinaw. Halimbawa, ano po ba yung hinahanap niyo? Mga instrumentong pangmusika. Ireregalo niyo para kanino? Sa mga tauhan ko nga. Ano pong mga instrumento pang musika hinahanap nyo? Gitara, tambol, flauta. Yan po ang dapat nyong ilagay sa mga pangusap nyo, yung mga layon. Parang ganito. Ako ay naghahanap ng mga instrumentong pangmusika. Ireregalo ko ito sa aking mga tauhan. Nagtitinda ba kayo ng gitara, tambol, at flauta? Ayan, di mas malinaw na po. Ngayon po, maintindihan na po kayo ng bibilhan nyo. Salamat naman. Teka po. Bakit nyo naman pong naisipang bilhan ng mga instrumento pang musika yung mga tauhan nyo? Alam mo, iho, nakakabagot ang matagal na biyahe sa barko. Di kung meron kaming gitara, tambol, at flauta, pwede kaming magkantahan at magtugtugan, di ba? Oo nga, no. O siya, salamat. Paalam. Sige, o. Teka. Bakit ayaw po yata? Nakalimutan ko kasing kunin itong aking agla. Sige. Sige, o. Paalam! Maligayang paglalakbay! Teka, ano pa kayang sasabihin ko dun? Ang hirap talaga maging presidente, no? Maglilingkod ako. Tutulong ako. Ano pa kaya? Ngayon sa pangungusap ay ating kilalanin upang maging malinaw ang sasabihin natin. Ito'y mga pangalang matanggap ng bilang upang nagpangusap ay malinaw at maayos. Sasama ako! Kanino? Kay Lolo! Pupunta kami. Saan? Sa tabing dagat. Umuunot kami. Ng ano? Ng kabibe. Ang lahat sa pangusap ay lagi nating gamitin upang pangusap ay malinaw at maayos.
ano? Kumusta ang eleksyon nyo kanina? Mabuti naman po! Sinunod mo ba yung payo ko? Naglagay ka ba ng layon sa pangungusap? Siyempre naman po! O ano, nagustuhan ba nila yung talumpati mo? Wala! Pagkatayo ko nga po! Oh. Nagpapakalan agad sila! Oh, ano? Anong sabi mo? Tapos po, sabi ko, binabati ko kayo! Oh, nasa na yung layon? Sandali lang po! Binabati ko kayo na isang magandang araw! Oo nga, ano? Ang isang magandang araw, ang layon sa pangungusap. Apo! Aba, natuto na ang apo ko. Kung mapipiling presidente, ako'y maghahanda na makabuluhan ang proyekto. Makikinig ako sa mga mungkahin nyo. Maraming salamat po. Nako, ang husay-husay talaga ng apo ko. O Lola, napalakpakan pa sila. Napalakpakan. Tapos? Tapos po yung iba nag-iiyawan pa. Nag-iyawan pa. O tapos? Tapos po yung iba nag-iiyakan pa nga eh. May umiyak pa. O tapos? Nagpunala po. Tapos nanalo po ako. Ha? Natalo po ako. Talo? Opo. Talo? Ay, hayaan mo na. Talagang ganun eh. Pasensya na po kayo, Lola. Oo. Naku, pambihira naman to apo ko. Talagang ganun. May natatalo, may nananalo. Sa bagay, makakapaglingkod pa naman po ako sa kanila kahit na hindi ako presidente. Oo naman. Lola, galit po ba kayo? Ako magagalit? Pambihira apo ko. Ba't naman ako magagalit? Galing na galing nga ako sa iyo eh. Talaga po? Oo. Kaya lang, hindi na ako kalihim, no? Si Lolo naman, no? Hayaan mo na nga, sige. Tulungan mo na lang ako dito. Maglinis tayo. Ang daming kalat. Sige po. Pakiabot mo yung dashpan sa sulok. Dali. Buti ni Jomel! Ang gaspang sa sulok! Ay, nako, Jomel. Puro ka kalokohan. Binibiro ni Jomel! Si Lola! Nako, pag hindi ka tumigil, mapatalo ka ni Lola. Buti ko na nga ang gaspang sa sulok, Lola! Aba, sabi na.